Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan ng mga videos, no. Unahin ko munang batiin si sa May 2, birthday ni anak daw ni Sir Cade Enrique. Tama ba ako doon sa name mo, sir? Si Kaiden Barrion, 8th birthday po niya bukas, May 2. Hoy, happy birthday! 8th birthday ni baby Kaden Barrion. Hello baby, happy birthday sa'yo. Pakabait ka, anak ni Sir Cade Enrique. O nga pala, kung magpapabati kayo sa akin, dito na lang sa PM, no? Kasi sa comment section sobrang haba, sobrang dami po. Nakita ko may nagpapabati doon. Meron pa nga may birthday ng May 4. Ka-birthday mo yung anak ko. May 4. Star Wars Day yun eh. May the 4th be with you. Kaya lang hindi ko na matandaan yung pangalan ni ma'am eh. Happy birthday. Sa ano kayo magpabati no sa PM sa official Bungo TV FB page. Pag sa comment section hindi ko na hindi ko na siya mapapanood eh. Anyway, proceed tayo no dito sa mga pag-uusapan natin. Unahin nga natin 'to. Itong forward. Sino ba nag-forward sa akin nito? Naku, nakalimutan ko na. Sino nag-forward? Si Ma'am Jen Raimundo. So, pakinggan natin or panoorin natin ano ba ito tong pinapareact sa atin ni Ma'am Jen Raimundo. Baka kilala nyo tong lalaki na to, may makontent ng play natin. Ay! Mayu YouTube ako nito eh. So, sinuntok niya no. Guru yun. 1, 2, 3, go. So, nakita dito, sinuntok niya na ano yung reason? Ay, hindi. Ito ba yung produkto ng yung produkto ng mahigpit na competition sa social media na kailangan meron kang gawin? Yung parang kay Tomodachi. Kilala niyo yon si Tomodachi? Yung may puro ganyan din yun eh. Yung may naghahamon sa kanya tapos pupuntahan niya, 'di ba? Na ewan ko hanggang ngayon may debatable pa rin yung content niya kung scripted daw o hindi. Nung napanood ko yung kay Tomodachi, ang lakas ng suntok eh. Oo, may minsan napapaisip ko, 'di ba scripted to? Kasi napapansin ko yung kay Tomodachi, palagi naka-face mask yung sinusuntok niya. Tapos there was a time na umulit pa yung tao. So nakukonvince na ako scripted. Pero pag napanood ko yung suntok men, totoo eh. Ang lakas ng tunog nung nung suntok eh. Ewan ko kung pinipeke niya ba yun. Ang galing naman yung pekein yun, yung suntok na yun. 'Di ba? Kaya lang hindi siya maganda eh yung mga content na ganun. Lalo na ito, yun, lang para well, pag ito ay napatawag, no? Pag ito ay napatawag, malay mo merong dahilan sa dulo na itong binanata niya ay hinold up sila dati, di ba? May mga ganun dahilan eh. Tingnan natin kung kung maaabot ng pansin ng mainstream to. Dun ito may imbestigahan eh. Pero yung sa wala lang, yung gaganyanin mo, hindi ko nakukuha yung yung point ng content na ganito eh. Anyway, dito tayo sa main issue. Akala ko naman kung anong gagawin nila. Huwag kayong magsisend sa akin ng ganun sa susunod yung suntukan na ganun. Kasi bawal sa YouTube yung violence eh. Ang gagawin ko, ikakat ko yung part na yon, ha? Sorry kasi bawal eh. Anyway, next no. So itong video, ito nagva-viral. Ito regarding sa kuryente. Play natin. Tignan niyo yung dalawang electric fan namin.
puro disipet, 2 electric fan. Etong TV namin, 3 taon na tong sira. Bali, eto lang ang malakas na kuryente sa amin. Ako din, pinamigay ko na yung TV ko eh. Yung TV ko kasi, parang na water damage. Yung parang meron na siyang parang pula. Hindi na siya napapanooran. Napapanooran pa naman, kaya lang meron na siyang parang pula sa gilid eh. So, pinamigay ko kasi hindi na rin naman ako nanonood ng TV eh. Tablet na lang ang pinapanood ko pag Netflix or YouTube ng 24 oras pagkagabi, 'di ba? Anong argument nito ni ate? Itong electric fan na to. Ngayon, tignan nyo ilan ang anak ko. 5 ang anak ko. 5 ang anak ko. Ang binabayaran ko lang dating kuryente, 700. 700 lang yung binabayaran kong kuryente. Ngayon, kung umabot man ng 2,000, ibig sabihin, 3 buwan to pag inabot ng 2,000. Ayan, eto, binayaran ko na. Binayaran ko na yung kuryente namin. Ngayon, mga putang ina yung mga nasa gobyerno kayo, ha? Hindi kami naglalaro ng bahay-bahayan dito para mag-bill kayo sa akin. Para mag-bill kayo sa amin ng 7,000. Saan namin kukunin tong 7,000 na? Grabe naman yun. 700. Ako din, to be fair naman, ako tumaas din ang bill ko. Pero hindi ganyang kahalimaw. Kasi ang bill ko, no, ang ordinaryong bill ko is 1,600 yata. Kasi refrigerator, yan, computer. Ano pa ba? Electric fan. Hindi na talaga ako nag-aircon. Kahit kailan. Once na nag-aircon ako, gusto ko na ibenta yung aircon. Nag-aircon ako, umabot ang 3,000. Ngayon tag-init, syempre, nag-air cooler ako eh. Ang konsumo lang naman ng air cooler, parang electric fan lang naman yun eh. Air cooler ako dyan sa baba. Tumaas ako, nasa 1,900. Oo, tumaas ako 1,900. Dati ako 1,600 eh. Pero yung ganyan men, 700 ka dati tapos tumaas ng ganyan. Ano ba yan? Pero ayoko muna makisimpatya. Baka naman kasi ganito yan oh. Nung nasa Ace Hardware ako, same concept lang naman eh. Although na medyo magkaiba sila, pero same concept lang. Nung nasa Ace Hardware kasi ako, merong kaming binibenta na pampatipid daw ng kuryente. Alam niyo yun? Scam yun ha, huwag kayo maniniwala dun. Scam yun. Yung isasaksak mo sa, tapos titipid ang kuryente mo. Ngayon, may bumibili nun, tapos binabalik, lalo daw tumaas ang kuryente nila nung ginamit daw nila yon. Ngayon, ang explanation nung promodizer, nung gadget na yon. Kasi porkit alam nilang may energy saver daw, dadagdagan daw nila ng dadagdagan ng load yung kuryente nila. Tataas daw talaga yon. Siguro, ito, hindi nila namamalayan na porkit 700 yung ginagamit nila, siguro nagdadagdag sila, ng, I don't know, hindi natin alam, Nagdadagdag siguro sila nang hindi nila nalalaman na sumusobra na. Pero, kung dating 700, yung 2,000, okay lang yun eh. Pero yung umabot ng 7,000 na ganyan, may kagaguhan na dyan, men. Baka ginamperan ka na ate. Ito, ha? Or halimbawa, may kapitbahay kang nakiki-extension cord. Uso yun dati sa amin sa Valenzuela eh. Pag may inuman sa harap ng bahay, nakiki-extension cord ng electric fan or nung karaoke, syempre nakikisama kami nun. Sige, saksak mo na dito. Yan lang naman yun eh. Isang gabi lang naman yun. Baka may ganun ka. Diba? Pero, hindi pa naabot dapat. I don't know. Feeling ko jumper na ito. Paano ba gumagawa kayo ng mga programa ninyo, tapos kami ang hinahayaan nyo magbayad? Anong kala nyo sa
nagbabahay-bahayan? Hindi kami nagbabahay-bahayan dito. Para bigyan nyo kami ng bill na ganito. Nakikita ba yung bill, Shaira? Pero ano hindi ako naniniwala na galing yun doon sa mga bayarin ng Meralco na yung bin-breakdown nila. Kasi sobrang laki nito. Sa konsumo na ito. Hindi na ito doon sa doon sa nakasingit sa mga bills natin. Kasi mga nakasingit sa bills natin, meron na yan noon pa, ngayon lang napansin. Hindi ito yun. Feeling ko hindi ito yun. Meron kang ano dyan. May jumper ka dyan. Ang gawin mo dyan, mag-sacrifice kayo. Tanghali mismo, no, yung mainit na mainit. Or gabi, patayin mo yung main switch nyo. Pag may ngumalngal dyan, na kapitbahay nyo na brown out din. Yun na yung sagot sa problema nyo. Ayan ang bill, 7,000 yung bill. Samantalang 700 lang yung binabayaran ko buwan-buwan. Kakabayad ko lang nung 1 linggo, kakabayad ko lang. Ayan, kakabayad ko lang nung 1 linggo ha. 2,000 yan. Nag-balance ako ng 600, bali 1 buwan lang. Hindi para paabutin nyo ng ganito kalaki. 7,000 yung bill namin. Ha? Paano na lang kami? Paano na lang mga anak ko? Hindi nakakain? Ha? Nagagawa kayo ng mga programa na 4-piece? Ha? Ang hirap nga makasali dyan sa 4-piece na yan eh. Ilan ang anak ko? Ang makakasali doon ate, mga kamag-anak ng kapitan. Hindi, totoo yung 4-piece na yan. Meron akong kilala, mas mayaman pa sa akin. Sa totoo lang. Ay, ako, hindi naman ako mayaman. Ay, hindi ko mean yung sabihin na mas mayaman pa sa akin. No? Pero, hindi ako kayamanan. Pero, mas malupit pa sa akin. Kung alam mo tayo, saktuhan lang. Ay, hindi naman saktuhan. Below average. Nagdahilan pa, no? Below average tayo, pero, yung alam mo yung tao na mas nakakaangat sa'yo, eh. 'Di ba? Pero kasali sila sa 4-piece, men. Hindi ako naniniwala na sa public nag-aaral yung naka-iPad yung mga anak eh. Yan ang anak ko na nag-aaral. Hindi naman kami kasali sa 4-piece. Bago makasali dyan, ang daming etchos. Hindi maraming etchos. Palakasan, bago makasali sa 4-piece. Correct, palakasan. ate, correct. Palakasan talaga dyan. Mga dyan sa 4-piece, kung mapansin mo, pare-parehas ang apelyido. Pero ako, 5 anak ko, lahat nag-aaral, kumpleto sa bakuna, kumpleto sa check-up sa center. Tapos hindi ako nasasali sa 4-piece. Hindi ako nasasali sa 4-piece. Kaya mga jutang ina nyo, mga nasa gobyerno kayo, ha? Huwag kayo gumawa ng programa kung hindi nyo kayang suportahan. Hindi yung iaasa nyo sa amin. Ha? Makakita lang talaga ako ng 4-piece na nag-i-scatter tsaka nagtotongit. Oo nga, di ba pwede gawing rules yon na pag nahuli, may nagsumbong na nag-i-scatter, disqualified. Dapat yun may rule na ganun kasi inaabuso mo yung yung tulong na binibigay sa'yo eh. O dapat alisin na talaga yun. Di ba? Noong mga unang panahon naman, wala namang ganyan eh. Nabubuhay yung mga tao eh. Medyo kalokohan din talaga, no? Sa inyo, chichinelasin ko mga mukha nyo. Stop mo na. Grabe nga naman, kung although na sinasabi nila nasa batas naman daw yon, the fact na program ng gobyerno yon, bakit huhugutin yung pondo sa bills natin? Ba't kailangan natin bayaran? Doon pa lang mismo sa bills natin, may tax na tayong binabayaran doon eh. 'Di ba? Nagbabayad na tayo ng tax noon eh. Nakolektahan na tayo. Ano yung kukolektahan pa rin ng That's unfair. Dapat maayos nila yan. 'Di ba? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.